ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Dumating si Sara. Si VP Sara Duterte. Mayor pa lang siya noon. Di ba sinapak niya? Pinatunayan niya lang na ang puso niya para sa mga mahihirap na mamayang Pilipino. Doon pa lang makikita mo na yung pagkatao eh. Di ba? Babae yan. Ang babae, hindi basta-basta manununtok yan kung hindi galit. Galit siya kasi nga, ginagawa niyang sahol pa sa hayop, palalayasin mo, walang relocation. Kaya, binigyan niya ng sample. Kaya kung yan ay lalaban, hindi yan maaawa kung sino man ang kalaban yan dahil hindi kaawa-awa yung mga pinklawan na yan. Dahil yung mga pinklawan na yan, yung mga milyonaryo na yan, marami ng pera yan kaya hindi kaawa-awa. Ang nakakaawa at nakaawaan ni Ma'am VP Sara Duterte kapag hindi siya tumakbo. Kaya kailangan ng tumakbo to save the Philippines. Duterte doon, yung mga mahihirap na mamamayang Pilipino na i-abolish, na i-demolish. Wala namang lilipatan. Ano yung pusa? Ano yung aso? Ililipat mo nang walang titirahan? Saan? Kung ang pusa at aso, inaalagaan natin eh. Tapos yung tao, basta mo lang palalayasin. Kaya hinanap ni VP Sara Duterte yung sheriff dahil yun na nagpapatupad na kailangan umalis daw sila. Kailangan, may court order daw na umalis. Ang sagot naman ni VP Sara Duterte doon, kailangan meron muna relocation. Kailangan relocation talaga. Tao yan eh, hindi naman hayop yan eh. In kaso matikas ang ulo ng sheriff, gusto niya talaga palayasin yung mga tao. Dumating si Sara. Si VP Sara Duterte. Mayor pa lang siya noon. Di ba sinapak niya? Pinatunayan niya lang na ang puso niya para sa mga mahihirap na mamayang Pilipino. Doon pa lang makikita mo na yung pagkatao eh. Di ba? Babae yan. Ang babae, hindi basta-basta manununtok yan kung hindi galit. Galit siya kasi nga, ginagawa niyang sahol pa sa hayop, palalayasin mo, walang relocation. Kaya, binigyan niya ng sample. Kaya kung yan ay lalaban, hindi yan maaawa kung sino man ang kalaban yan dahil hindi kaawa-awa yung mga pinklawan na yan. Dahil yung mga pinklawan na yan, yung mga milyonaryo na yan, marami ng pera yan kaya hindi kaawa-awa. Ang nakakaawa at nakaawaan ni Ma'am VP Sara Duterte kapag hindi siya tumakbo. Kaya kailangan ng tumakbo to save the Philippines. Yun ang objective ni VP Sara Duterte. Tumakbong presidente para maiaon sa kahirapan ang mga mamamayang mahihirap sa bansang Pilipinas. Ibig sabihin na yung salita ni Tatay Digong na ako, salita lang sa akin, si Inday talagang tutuanin. Oo, kasi aabot naman yon, hindi naman basta-basta ganun, abogada yan eh. Alam niya rin ang batas. Ginawa niya yan dahil alam niya may depensa siya dun. Bakit? Abuse of authority yung sheriff eh. Kaso yun eh. Bakit hindi kita gaganyanin? Ina ako ng lalawigan dahil mayora siya eh. Natural lang, nabibigyan niya ng sample yun. Parang relasyon ng mag-ama yan eh, di ba? Yung anak nagkasala, minsan dinidisiplina niya lang yung sheriff. Para, tignan mo, hindi na naulit. Kasi nga, nagala. Di ba? Masama yung gagawin niya eh. So maaaring yan yung kinatatakutan ng kalaban ni Inday ngayon. Yan, hindi lang yan. Ang kinatatakutan talaga nila kay VP Sara Duterte, yung pagiging makabayan at mahihirap na Pilipino. Yung puso kasi ng mga Duterte sa bayan at mga mahihirap na mamayang Pilipino. Ngayon, sino ba naapektuhan sa sobrang kurakutan? Di ba mga mahihirap na mamayang Pilipino? Kaya to save the poor Filipino people, she's running for presidential election. Yan ang kinatatakutan nila. Kaya kahit walang grounds, kahit sinabi na, dineclared na ng Commission on Audit, dineclared na ng Supreme Court, pero ang kukulit pa rin ng mga congressman, iaakyat pa nila sa Senado, parang lang moro-moro yan eh. Kung gusto talaga nila, one for all for one, sila mismo mag-submit ng kanilang mga report regarding sa confidential fund nila. O kahit na anong uri ng pondo na pumasok sa opisina nila, paimbestigahan nila. To be fair and square. Hindi yung sinisingle out lang nila si VP Sara Duterte. That is a color of politics and motivated. Kasi weather nila ngayon. Weather Yan yung nila. sabi nila, weather lang. Weather nila ngayon pero matatapos nga, di ba? Ito pa nga ang ano dyan eh. Ang tanong, aabot ba sa 2028? Kasi sa sobrang dami ng anomalya, sa sobrang weak decision making, sa sobrang politics, baka hindi na umabot.
Kasi kawawa ng Pilipinas, hirap na oh. Nagdurugo na yung mga bulsa ng mga mahirap na Pilipino, wala nang makain sa sobrang kahirapan. Oh. Kaya ano yan, nakakatawa lang yung mga ano Sir, yan. dati ka ring Marcos loyalist. Talagang dati ako Marcos loyalist. Hindi lang ako Marcos loyalist, founder pa ako. Founder ako ng Marcos Loyalist Group sa Caloocan. Bilang founder ako, ibig sabihin, isa ako sa mga naging bahagi at sumuporta sa pagkapanalo nitong BBM na ito. Pero nabigo nga ako, nabudol ako. Kaya I withdraw my support. Meron akong, i-check niyo yung Facebook ko, meron akong withdrawal of support na ayaw ko na sa Marcos kasi nga hindi sila tumupad sa kanilang pangako na sama-sama tayong babangon. Nasaan yung sama-sama na yan? Sama-sama silang babangon papunta sa ibang bansa. Sila lang. Magtatago na yung mga yan. Sabi ng mga Marcos vlogger, maunlad daw ngayon eh. Ah? Baka sila ang maunlad kasi meron silang mga ginto sa liig, may mga punong-puno ng singsing, may Mustang, may mga GT3 na Mustang. Yun, maunlad nga sila. Pero tayo hindi kasi tayo prinsipyo, kayong mga vlogger ng DDS, meron ba kayong kaunlaran? Wala. Bakit? Hindi naman kayo namemera eh. Ang sa inyo, prinsipyo na magbigay ng impormasyong tama para sa ikaunlad ng ating bansa. Yun kayo. Pero yung mga Marcos vlogger na yan, kaya sila nagbablog ng kasinungalingan, doon sila binabayaran. O tignan mo ngayon, napansin ko lang, kahit na DDS vlog, nakita ko ngayon ang daming mga troll. Ang daming troll army. Ibig sabihin, tumrabaho na sila. Dati wala, di ba? Dati puro mababasa mo doon, puro pro DDS. Ngayon makikita mo na ikipagdigmaan doon sa vlog natin, puro mga troll account. Puntahan mo, lock profile. Duwag. Mga duwag yung mga Marcos troll na yan. Salamat sir, salamat. Thank you sir, thank you. Yan. Tandaan nyo yan. Sa kalamanan ng lahat. Hindi pwede. Tignan nyo ang Honda. Ang Honda, pansinin nyo, Japan made lang yan. Pero pansinin nyo, tanungin ko kayong lahat, meron ba kayong nakitang taxi na Honda? Wala. Oo, kasi Pag yan ginawang taxi, magmumulta sila. yun, may bago ka bibili Hindi noon. nila pwedeng gawing taxi kasi Determined. bababa yung quality niyan, bababa yung presyo. Baka naman mga vlogger na yon may business sila, malakas daw business nila ngayon eh. Sila talaga, sa totoo lang, magtatapatan tayo, no? Dahil ako dating Marcos loyalist, no? Founder. Kilala ko rin yung ibang mga ano dyan, vlogger eh. Yung mga vlogger na yan nung araw, mga dugyot yan. Tignan nyo ngayon. Tignan nyo ngayon. Alam mo kung sino-sino pala yung Oo. viral dyan. Ito na lang isa ha. Magbibigay ako ng ano. Ito hindi ito vlogger ha. Hindi ito vlogger. Ito dati namin kasamahan ito sa sa rally lang sa Supreme Court. Kasamahan namin sa Supreme Court ha. Sino ba yan? Babae yan. Sino yun? Sino yan? Hindi yan vlogger pero kasama lang namin attorney yan. Kasama lang namin. Oo. Sino yan? Lalagyan natin ng initial. Pinido na lang. CG. Yan. Pero walang libel yan ha, kasi bakit? CG, maraming CG. Pero pag-aralan nyo kung sino yung CG na yan. Kasama namin sa rally sa Supreme Court yan, nung tumakbo ng VP President si BBM. Kasama namin yung si CG. Ha? Ngayon, tignan nyo, nasaan na yan? Naging PCO yan. Paldo. Oy. Naging PCO. Tapos Naging, ngayon, naging. naging PCO. Ngayon, Oy. ngayon, nalipat uli. Babae yan. Paldo. Paldo, attorney yan. Ah. Thank you.